Hi Aries, weekly gabay tarot scope po tayo from April 20 to 26, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Of course, mensaheng gabay lamang po. Hopefully, maging straightforward tayo. Aries energy, Aries, kamusta kayo ngayon? Any guidance, advice para po sa mga taong ito ngayong linggo? Message? Aries, guidance, Ace of Fire, Queen of Wands, ang inyong mga kumpiyansa sa inyong mga sarili. Stay motivated, determined, inspired sa inyong mga ginagawa, career man, or love life. Life in general, tayo po ay general reading. Nag-iinit dyan pa lang. Actually, parang effortless yung pagka-fiery ng energy nyo kahit sa inyong mga aura. Right now, especially, ang daming planeta ngayon na nasa inyong sign, lalo pa ang inyong mga planet ruler, which is si Mars, which is the planet of energy, action, nasa inyong sign ngayon. So, dyan pa lang, unang bumagsak marahil na pinapalalahanan kayo na meron kayong sapat na enerhiya. Patuloy lang na tiwala. Maybe ganun yan. Huwag pagdududahan ang inyong mga kakayanan. Laban lang sa mga gusto niyang i-push in life. Or why not? Diyan pa lang. Parang dito pa lang tapos na tayo. Ang dami na sinasabi ni Moonshot. Celebration. Andito pa rin tayo sa inyong mga season. Happy birthday, Aries. Kamusta ang inyong? Pakita natin sa live. The Queen of Wands, regardless po kung anong inyong mga gender, andyan yung celebration sa inyong mga paraan. Have fun, enjoy, deserve nyo yan. Okay? Sige, Aries. Ano nga asahan ngayong linggo? Mag-add lang tayo. Any guidance po? Or meron ba kayong plano? Sasabihin ko palang plano kasama ang pamilya or kaibigan. This is about your relationship sector. Happiness, fulfillment, deserve niyo yan ha. Pahinga rin pag may time this week. King of Pentacles, especially kung medyo alam niyo naman sa inyong mga sarili na patuloy lang kayong nagbibigay ng energy. I mean, alam niyo na nag-effort kayo, nagsipag kayo. Patuloy lang kayong nagwo-work, grind kung grind. So this time, this week, pahintulutan niyo rin ang sarili na may balanse ang inyong life. Paangatin ang connection, reconnection, reunion, have fun. Isa lang yung iniiwan, guys. The Two of Cups. Connected naman ito sa inyong mga partner. If in a relationship, partner in life na matatawag. Or, yun na yung pinaka-advice, more quality time lang po. Kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Pahinga lang din pag may time. Okay, lalo kasi kapag ang daming planeta sa isang sign, may tendency na hindi nyo masyadong nararamdaman ang inyong mga sarili, physically, mentally, emotionally, overwhelming. So take it easy, especially with your planet ruler again si Mars. Kasi andyan yung meron kayong strength, lakas, nag-iinit. Napakiramdam nyo hindi kayo pagod or hindi kayo napapagod. For some of you, okay, iba-iba kasi yan. Pero I feel for some, along with your other cards, take some time off naman daw. Tapikin din ng iyong sarili. Ito pwede kasing kusang umangat naman sa inyo. Or ito yung paalala, guidance na hiningi natin sa inyong baraha. Ayan, meron pa palang nakaharap sa akin. Ito, kunin natin. Si The Hermit. Ito talaga yun. Maging ermitanyo rin tayo kung minsan. Ermitanyo. Tanungin ang sarili ha, sa part na ito, iba-iba po ang bawat isa. Sino ba ang iyong pahinga? Ano ba ang pahinga mo? Maaring ito ay sa paraan, sabi ko nga, ng connection, celebration, kasama ang mga mahal mo, or sa paraan ng pag-iisa. For some of you, gusto lang mo nang mapagnilay, or kasama ang kaibigan. Ayan, so iba-iba. Do some reflection, napakahalaga niyan. This week, weekly lang naman tayo. Hinay, take it easy, take everything one day, one step at a time. Especially kung mag-resonate po. Na medyo, hindi nyo rin maano yung, nyo,
pakiramdam niyo, hindi niyo maipaliwanag, confusing, parang ang daming emosyon, halo-halo na, mekos-mekos na, hindi niyo alam tuloy kung anong unahin or anong tunay niyong nararamdaman. Pangatindihan ng inyong boses, if ever, kasi ang dami kong taong nakikita rito na bumagsak sa inyong baraha ngayon. Maybe a reminder, if ever, kasi pag, dito pa rin tayo sa season nyo, di ba? Pag nagbe-birthday tayo, hindi maiwasan. Minsan, nagiging emotional. Ayan, extra sensitive tayo. Or ako lang ba yun? Ay, pag nagbe-birthday, parang nai-emo. Ayan. Pero paalala lang to ha, na hindi kayo mag-isa. Be open. Actually, maganda to. Ano yan, Moonchild? Nag-highlight din ng inyong mga third house ngayon, connection, communication. As I've mentioned, hindi kayo mag-isa, hindi kayo nag-iisa. Paano yan, Moonchild? Mag-isa talaga ako. Ako na lang to. Ay, sige, ikaw na lang talaga. Ito nga, si The Hermit. Sabi ko nga sa'yo, sa higit na mas practical to, if ever meron kayo pinagdadaanan, physical, mental, emotional, financial, or even spiritual, connect. Kahit over the net, the internet, get more information, research, hindi kayo mag-isa. Pero kung hindi kayo bukas sa part na yan, kasi iba-iba nga tayo, eto na yun. Yung connection nyo, pagdating sa inyong mga faith, maging ano pa man po ang inyong religion, pray lang tayo. Okay? Kahit po sa mga pagkakataon na feeling nyo mag-isa kayo, hindi kayo mag-isa. Meron kayong gabay. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig this week para sa inyo, Aries. Hi Taurus, weekly gabay tarot scope po tayo from April 20 to 26, 2026. Kamusta kayo Taurus? Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Ano nga asahan ng mga taong ito? Actually, pasok na sa banga. Magbe-birthday na kayo. This week, yes. Oo nga, no? Saan ba tayo? Taurus. Saan tayo? Sinong mga unang mag-celebrate this week? Kuha tayo ng ilang guidance message po. Taurus, April 20 to 26. Any guidance po. Weekly gabay para sa mga taong ito. Agad. Five of Swords, Knight of Swords, at ba tayo? Taurus, any message, guidance. Ano nga asahan ng mga Taurus this week? Wheel of Fortune, the Judgment card. Alam mo, iniisip ko yung Judgment card. Tumalon. Paano iniisip ko natalo ng kusa? Sandali. Ba't ko naisip yung Judgment card? Kasi sign of rebirth. Kapag magpa-plus 1 kasi kayo, nadadagdagan ng edad. Kahit hindi naman halata, gusto niyo yun. Especially right now si Venus, ang inyong mga planet ruler, still currently nasa inyong mga sign. Venus is the planet of beauty, attraction, love. Pero regardless ton, I see rebirth. Yung ideya na para kayong pinapanganak sa una. With the Judgment card. Pakita natin sa live. Ayan. So, may kaliwanagan. May good luck. Wheel of Fortune. Guys. Good luck saan yan? I feel it could be unexpected for some of you. Maring sa mga pagkakataon, it could be a surprise. Why not? Since may birthday, magpa-birthday. Unexpected connected sa inyong mga halaga. Yung inyong mga worth. Money, beauty, again, yung planet ruler nyo nasa inyong sign, but I feel sobrang nagbibigay din talaga yung kayo mismo. Yung mga gusto nyo. Yung mga kagustuhan nyo. Wala nang bumabagsak. So, maring meron kayong ma-receive na regalo. Ayan. Or it could be connected din po sa trabaho. It could be something, gift, reward, bonus, commission. May ganun po ba? Kasi matagal nang hindi nagtatrabaho sa si Moonchild. I mean, meron bang reward sa work pag nagbo-birthday? Meron pa bang ganun?
Why not? So, reversal naman tayo. So, pwede kasi more on working nakikita ko rin guys. Si Five of Swords, si King of Wands, Six of Pentacles. So, kung saan kayo kumikita. Okay. So, maring meron something benefits, benepisyo na pwede rin matanggap kung feeling nyo wala namang something ganap pagdating sa relasyon. Okay? So, general message po tayo. Just only take what resonate. Pero I feel na meron, gaano man kabongga, kaliit ito, or kasimple lang sa inyong paningin or ibang tao, may ganda akong nakikita. May liwanag, may clarity na hopefully, maybe ito yung pinaka-advice, mararamdaman nyo na you are being appreciated. Or yung pinaka-message na kailangan yung marinig. Taurus, you are being appreciated and loved. Kahit pa sa mga pagkakataon na feeling nyo, hindi ganon, or taliwas yon. Hindi naman moonchild eh. No, napahalagahan kayo. Lalo kung alam nyo sa inyong mga sarili na patuloy kayo nagbibigay ng enerhiya sa inyong mga paraan. Physical, mental, emotional, financial. As a Taurus, very generous kayo. Hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga paraan ha. At yan po ay napupuna at napahalagahan. Okay. May I feel na meron ditong, if ever naramdaman na ito, very normal, ilang challenges sa buhay, trabaho na una kong na-mention, or relasyon, pera, ma-overcome niya this week. I-claim na natin ha, may something good news, liwanag as I've mentioned, naaangat. Kung saan mapapaangat ng pusa yung solusyon, para sa ilang kaganapan na ito. Especially kung naramdaman nyo na or up until now, daman nyo na medyo may struggle or talagang pinagdadaanan pagdating sa inyong mga worth, yung halaga nyo. It could be money, guys. Okay. Or sa relationship. Depende, pero I see, i-claim natin si Five of Swords. Nag-reverse na may reconciliation or masisettle itong mga hindi kagaanan na pinagdadaanan. Everything is temporary, guys, ha. Huwag kayong mag-stuck doon sa pakiramdam nyo na, especially yung mga hindi kadalian, lilipas daw yan. Wheel of Fortune, ang alas, ayan. Ang alas ay nasa inyo this week, i-claim na natin, ha. Or sa mga susunod pa, ngayong birthday season nyo, i-claim na natin yan. Other messages, may add ko lang ito, since the Judgment card umangat, si King of Wands, may pagka-low-key ng energy for some of you. Astrologically, nag-highlight ngayon, sobrang nagbibigay din po ang inyong mga 12th house. Ano yung 12th house? Anything connected sa inyong nararamdaman, sa inyong mga subconscious, or pagdating sa inyong mga intuition, higit po lumalakas ang inyong mga pakiramdam. Hindi kayo nagkakamali, but I feel with your cards, pinapaalalahanan ko na sobrang magkoconnect po sa ilang galawan sa planeta ngayon sa astrolohiya na listen, guys. Listen to your intuition. Actually, parang may pagka-psychic nga kayo ngayon. Yes po, hindi nyo pa man yan ma-realize kung ano yung nararamdaman nyo, nadarama nyo sa isang sitwasyon, tao. Hindi kayo nagkakamali. Judgment card, magaling kayo mag-judge ngayon. Baka yan yun talaga. Okay, listen to your intuition. Follow your heart. Okay, other messages, kung hindi yung kumonek, i-add ko to, na-mention ko na rin si 12th house, Taurus. It's all about healing din, physical, mental, emotional. Kung mag-resonate po na medyo low-key pa rin yung energy for some of you, parang walang masyadong gana na nangyayari yan. Wala namang perfect. Kung kailangan nyo munang magpahinga, magnilay-nilay, ayan, gawin yan. Pahintulutan ng mga sarili. Sabi ko nga na-mention ko sa mga Aries, kasi nagdaan ng kanilang mga birthday season, yung iba nagse-celebrate pa rin by the time na binabasahan ko to ngayon. Pag nagbo-birthday tayo, may tendency na nagiging sensitive, emotional, nagiging emo ang ilan. So, damahin niyan. Okay? Iyak ang dapat iiyak. Ipahinga ang mga katawan kung kailangan. Venus, again, hindi nyo pa man ramdam, pero higit pa rin kayo nagbo-bloom. Umangat ang inyong mga aura nyo sa kabila ng ilang, possibly for some talaga may ilang stress na pinagdadaanan. Pero hindi nyo pa man ma-realize,
Ang inyong mga kagandahan, kakisigan ay sadyang namumulaklak, kusang umaangat. Yes po. Or yun yung pinaka-advice. Again, si 12th house, sobrang nagbibigay diin ngayon. Weekly tayo. It's all about healing. Pahinga, physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Pray lang din tayo ha. Or i-add ko, ang dami ina-add ni Moonchild. Marahil kailangan kong mabanggit. Kung meron man kayong napapanaginipan, si Planet Neptune ngayon is currently also nasa inyong mga 12th house. Neptune is the planet of dreams. So maaaring, sabi ko nga, baka nagiging psychic ang ilan or even parang, ano bang tawag dito? Basta nagiging malalim kayo, Taurus. Baka maging tarot reader na rin kayo. Charot. Pero, if ever lang naman, may mga panaginip kasi tayo, di ba, na nakakalimutan. May tendency na makalimutan natin yan kapag kagising natin. So, kung nanaisin nyo lang naman, if you're into journaling, isulat nyo po yung mga panaginip nyo na yan. While synapsion, especially, nasa inyong mga 12th house talaga ngayon, sobrang nagbibigay din. Bakit? Kasi, maaaring merong, dyan may aral or may mensahe na iparating sa inyo once na napagtagpi-tagpi nyo yung mga messages. Yes po. Si 12th house may pagkaano yan eh. May ilang ghosts. May ghosts. May ilang ghosts ba pumapasok sa panaginip nyo? Actually, yung kapatid ko, Taurus eh. May share ko lang. Nakakapanaginip ng mga multo. Nitong mga nakalipas. Na-share ko lang din sa inyo. Shinare ko lang din sa kanya. Na may tendency na ganun ha, astrologically. So why not? Baka merong message dyan na kung saan magamit nyo para sa higit na liwanag. If ever, magamit nyo sa bawat desisyon or action na kailangan nyong gawin. Alam nyo, weekly lang tayo. Ang goal lang natin, 4 to 5 minutes. Pero dahil birthday nyo, 10 minutes na tayo mahigit. Ayan. Mensaheng gabay po para sa inyo ngayong darating na linggo, ngayong linggo para sa inyo, Taurus. Hi Gemini, weekly gabay tarot scope po tayo from April 20 to 26, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice para sa inyo. Ngayong linggo, kamusta kayo Gemini? Ano pong kailangan marinig ng mga taong ito this week? Mensaheng gabay po para sa kanila. Any guidance advice para sa mga taong ito? Gemini energy, guidance, message para sa mga Gemini. Gemini. This week, anong kailangan nilang marinig? Kailangan ko pang mag-add, guys. Okay, King of Cups, Queen of Pentacles, Ten of Cups, the World, the Emperor. This one is in reverse. The Star, Five of Cups, Six of Swords. Okay. The World, or the Universe rather. Ayan. Tia, words back na naman tayo. Patawarin po sa enerhiya ni Moonchild, medyo low-key pero ilalaban natin to. Kamusta kayo Gemini? I feel this week meron kayong patuloy na tinatapos na proyekto, trabaho, ayan, napaka-normal. Pero the World, this is a great sign po na yan ay may completion, achievement, card of success. Okay. Or meron kayong pwedeng sa katuparan na pangarap with the Star. So reversal tayo ha. Pwede itong kumonekta sa inyo mismo or sa mga tao, sa inyong paligid, sa mundo, ayan, the world, or the universe. Parang may purpose akong nakikita with the Star. Anong purpose? To connect, to help, pagtulong, pakikipagkawang-gawa. Sobrang magkoconnect ito sa ilang galawan ngayon astrologically ng ilang planeta. Nag-highlight ngayon ng inyong mga
11th house. Connected po yan sa yung matatawag na pagiging humanitarian. Ayan. Tayo po yung general reading ha. Maipasok ko lang dito. Kasi the star is here. Manifestation card. This is about your hopes, your dreams, your wishes. So reversal nga tayo. Pwede itong yung mga pangarap ng ilang tao sa paligid. If ever meron kayong community, organization, groups, or pagdating sa inyong mga circle, friendship, mailang ganap na kung saan pagtutulungan ito or mag-volunteer ba kayo this week. May ganong energy or ayan, pang worldwide, may dumaraang eroplano. Okay. Umaangat kasi din po dito yung inyong pagiging, bukod sa puso nyo, yung purpose na meron kayong maibigay, ma-share, yung sense of purpose. Okay, pero yung kakayanan nyo, alam nyo sa inyong mga sarili na meron kayo yan. Or maybe a reminder, napapaangatin lang yan. If ever, so reversal tayo guys ha, kailangan ko itong mabanggit siguro for some, napakahalaga din na gaano man tayo ka-expert na kasi kayo mga Gemini, matatalino kayo eh. Very intellectual sign kayo, innovative, may pagka-techy, ayan, hindi nyo pa man yan ma-realize matalino kayo. Oo. Pero gaano man, ito yung message ng cards with the Emperor, the King of Cups, gaano man tayo ka-expert na sa ating ginagawa or ka-professional, patuloy ka pa rin daw po maging bukas doon sa connection, communication, kahit sa simpleng opinion, ayan, wala namang masama na makinig din tayo. Okay? Yes. Maisingit ko lang yun for some of you. Hindi nyo pa man yan maisip ngayon for baka, sabi ko nga, gaano man kayo ka-expert na eh. Moonshot, alam ko na yan. Pinagdaanan ko na yan. Wala na akong dapat pang malaman pa. Yes. Sabi ko nga matalino kayo. Pero, still, pinapaalalahanan na naman kayo ng baraha na manatili kayong bukas sa ilang opinion, komento, kahit sa simpleng pagpapayo ng mga kaibigan, ayan, kapamilya, ilang tao sa inyong paligid. Okay, hindi nyo pa man yan magamit ngayon guys. I see opportunity in the long run or sa mga susunod na yugto na ito ng inyong buhay. Mapapaisip kayo na ay, kaya pala niya nasabi sa akin yun. Kailangan ko palang marinig yun kasi magagamit ko siya ngayon. Okay? Kasi po, ang bawat isa sa atin sa true ay merong hugot. 'Di ba? May kanya-kanya tayong hugot sa buhay at meron kayong pwedeng matutunan sa bawat isa. The world is all about learnings din po. Realizations, conclusions, completion, achievement, ayan. So patuloy tayong maging open-minded. O, 'di ba? Pa-networking ata yan Muncha. Parang gano'n na nga. Paglawak ng inyong mga network, pag-expand ng connections, ng circle nyo, kahit over the net ito. Okay? Yun yung pinaka-advice po na aking nakikita. Lawakan din ang inyong pag-unawa. As a Gemini, very flexible sign naman kayo. This is something na hindi po magiging malalim na problema para sa inyo. Manifestation card, ito kung ano man yung nilook forward nyo. Hindi man ngayong linggo, weekly gabay lang naman tayo. Kumbaga sa future or 6 months, a year from now, panghawakan ito, tanggapin ito, hold your vision. Of course, hindi lang ito i-manifest sa mga tala, sa universe, pero higit sa Kanya. Samahan ng patuloy na dasal po ang iyong buhay paglalakbay ngayong linggo. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo, Gemini. Hi Cancer, weekly gabay tarot scope po tayo para sa inyo this week. From April 20 to 26, 2026. Kailangan kasi nakatingin ako sa kalendaryo kasi to make 2 tayo, Cancer. Nag-take 2. Ang lakas maka-artista ng take 2. Ayan. Cancer energy, kamusta kayo? Ano nga asahan nyo this week? Mensaheng gabay po para sa kanila. Message? Cancer energy ngayong linggo. Para sa inyo, Cancer, anong gabay ang kailangan nyong marinig sa linggong ito? Alam niyo kung ano yung nasa isip ni Moonshot, talaga natalon. The Eight of Pentacles.
Eight of Pentacles, connected po yan. Na-share ko live na live tayo. Kung kanina pa kayo narito. As a Cancer myself, nag-highlight po ngayon. Okay, ang inyong mga buhay, trabaho, karera, ano pa man yan. Yun yung pinaka-umangat. This is about your career sector. Eight of Pentacles, naka-reverse. Trabaho, buhay, karera, maging ano pa man po yan. Saan man kayo naglalaan ng energy, ng effort. Nag-reverse. Sige, tingnan na po natin. But it doesn't mean hindi na. Or hindi na okay. Okay, I feel for some higit na pagiging busy, productive po ang umaangat along with your other cards. Medyo unusual ito for some, the Hierophant naka-reverse. Unusual sa paraan na parang daming ganap. Or ito yung nararamdaman din ni Moonshot ngayon. Medyo, hindi ko alam kung overwhelming or parang mekos-mekos. Sobrang mag-a-apply din kasi ito guys, astrologically, Cancer. Right now, itong linggo na ito, sa mga susunod, na yugto, sa susunod na araw, ayan, maaring maramdaman nyo yung pagka-fiery ng inyong mga identity, yung kayo mismo, physical, mental, emotional. Parang dami yung iniisip, lalo pa pagdating sa inyong career sector. Nagbibigay din po sa inyo ang inyong 10th house ngayon. Eight of Pentacles, unang umangat. 10th house of career, guys. Kamusta kayo sa career? Ang ganda actually, guys. Ang daming ongoing planets na nag-i-stay or nagtatransit sa inyong career house ngayon. Ito ngayon, yung pagiging busy, productive, yung blessing of work. So, hindi kayo mawawalan. Okay? Pero isa-isa lang. Actually, unstoppable si Page of Wands. Limitless. Ayan. The Magician, patuloy na parang easy-peasy lang ito sa inyo. Kumbaga, wala naman kayong dapat ikabahala. Meron kayong sapat na enerhiya, si Mars, planet of energy, nasa inyong mga buhay career. Energy, action, unstoppable si Page of Wands. Pero, the Tower, Queen of Wands. Ay pa tayo. Both reverse, the Empress. Pero syempre, tao lang tayo. Ayan. Nagiging low-key din. I mean, minsan bigyan nyo rin ng boundaries or ng limita ang inyong mga sarili, lalo pa kung parang non-stop yung mga ganap. Parang ito pwedeng kusa yung nararamdaman na sunod-sunod yung yung blessing of work or may mga bagong kliyenteng pumapasok, napupuna kayo, nare-recognize kayo, na-appreciate yung kayo bilang isang individual sa buhay paggawa. Yes po. Pero, yes, okay, yes to opportunity, guys. Ang ganda. The Empress card, merong someone na nakaka-impress sa inyo. The Hierophant, someone, sabi ko nga, a boss, VIP, your client, hinahanap-hanap kayo. Kasi nga, alam nila na maipaparating mo yung trabaho ng easy lang, the Magician, kompleto Ricardo. Kumbaga, alam mo kasi yung ginagawa mo. Cancer. Pero, ito na nga, yes opportunity, pero this week, weekly gabay tayo guys ha. Mag-yes ka rin sa iyong sarili. It's okay to say no. Okay, set limits, boundaries, pakiramdaman yung kayo, physical, mental, emotional. Ito, note to self. Kasi medyo low-key yung energy ni Moonshot ngayon pa lang. Na hindi nyo na-handle ng mas balanse yung mga sitwasyon. At dito, kasi nga feeling nyo may sapat pa kayong enerhiya para matugunan yung mga paggawain na ito. On fire, nag-iinit ang inyong mga career. Pero kamusta ba kayo? Kasi sa true yan, if ever, it could be an extra work, di ba? Extra work, extra income. Pero kaakibat niyan guys, lagi yung tatandaan, yung extra responsibility rin. So, tanungin ng sarili kung yan po ba ay magagampanan ng inaasahan or kagustuhan din na makita din ng mga tao sa inyong paligid, your boss or a client. So, gusto natin maiparating syempre pa yung yung alam niyang kagalingan mo, talinuhan mo, the Magician. Magical, ang ganda po. Pero yun lang, medyo mag-set ka lang ng limits. The Empress, meron someone na i-impress.
Someone na, it could be love. Ayan, alam ko more on work, pero why not? Masculine energy yung nakikita ko. Someone na may tatag na or seryoso na, if ever, single, in a relationship, ano pa man tinatakbo ng relasyon. May ganda po. I see love, beauty, attraction, money. Guys, pero yun lang, balance is the key. Huwag pabayaan ang sarili, magtulog pag may time kasi nga yung energy minsan unstoppable na hindi nyo nabibigyan ng control. The Tower. Oo. Parang hindi nyo masyadong naaalalayan sa part na, ay teka lang, time out muna. It's okay to pause, Cancer. Okay, take some time off your busy schedule this week nang makahinga. Nang makapagpahinga. Okay, more on self-care, self-love, huwag din pababayaan ang sarili. Ito yung umangat na guidance advice, messages para sa inyo this week, Cancer. Hi Leo, weekly gabay tarot ko po tayo from April 20 to 26, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages po para sa inyo. Leo energy, kamusta kayo? Anong aasahan nila this week? Message, Leo, any guidance advice po para sa mga taong ito? Leo energy. Leo. Paisa-isang bumabagsak para sa mga Leo po na maaring makapakinig. Okay? Hindi natin pipigilan. Si King of Pentacles, Ace of Pentacles, the Judgment card, Four of Cups, ang dami pala. Sige. The Hangman, 10 of Pentacles, 9 of Wands, 9, 7 of Pentacles. Ay, mabalik na rin pa. Ayun na, okay. Leo, more on practical po yung aking nakikita ngayon. Practical, realistic, money, or sa ilang priorities po. Saan? O paano kayo kumita? Ito, general message po tayo, Leo. So, of course, just only take what resonate pa rin. Kung saan gusto nyo makita, of course, yung resulta, yung liwanag, yung magaganda, or yung success, the Judgment card, something new. Yes, I feel for some po, meron kayong pwedeng tapusin muna. Or dumadaan ba kayo sa ilang pagtatapos? Hindi kailangan laliman ano pa man, nakakakuha ko ng ilang baraha po na nagbibigay din ang art of letting go. Ilan din ito? 7, 9 of Wands, the Hangman. So, general message tayo guys, hindi kailangan meron ng endings. Okay, na ano pa man. Endings guys for new beginnings to ha. Halimbawa, meron kayong tinatapos na proyekto sa trabaho or meron kayong gustong gawin. Bago nyo simulan yung mga gusto nyong gawin ito, ayan, si Ace of Pentacles po, the Judgment card, pinapalalahanan kayo ng baraha. Syempre pa ha, if ever mag-resonate lang po, do some reflection muna. Unahin nyo muna kung ano yung kailangan ayusin, tapusin, or kung kailangan dumaan muna sa proseso bago kayo magsimula sa mga pagbabago. Huwag kayong mainip, huwag kayong magmadali. If ever, right now, Leo, astrologically, nag-highlight ang inyong mga 9th house, anything travel, or connected sa ibang bansa. If ever, marahil kailangan kong mabanggit, meron ba kayong hinihintay dyan? Na ilang dokumento, visa, passports, yung ganon. So, ang lawak ni 9,000. Unahin ko na yun. So, bago daw yun, ito ha, if ever natatagalan, baka kailangan nyo munang kumalma. Or kailangan nyo lang talagang habaan ng inyong mga PC. Or meron pa kayong kailangan munang tapusin, ayusin. Pinaghahanda na kayo ng baraha, guys. Huwag kayong mainip. Huwag kayong mainip. As long as alam nyo sa inyong mga sarili na binigay nyo yung best nyo. Or kung ngayon pa lang to aangat ha,
yung opportunity na to na gusto nyong mangibang bansa or may ilang connection sa ibang bansa, hindi man ito physical travel, kahit yung relationship or partnership na matatawag or yung company nyo connected sa ibang bansa, may mga bago guys. Pagbabago, sabayan nyo ito. As long as klaro kayo sa inyong mga hangarin, ayan, the judgment card, I see renewal. Renewal ng inyong mga posisyon or relasyon. General message tayo guys. Pero timing, hindi agad-agad, wala namang overnight, andun na agad yung resulta. Another reminder po na ang tanging may iwan lamang po ng mga baraha, ito lamang po yung kondisyon sa sitwasyon nyo na kinakaharap or pwedeng kaharapin. Pero yung resulta na aking na-mention, ito po yun, si Nine of Pentacles, the Judgment card. Of course, at the end of the day ay wala po sa mga baraha. Okay? Still, everything is up to you, Leo. So, samahan ng tatag ng kalooban, yung kumpiyansa sa inyong mga sarili at lawakan ng inyong mga isipan. Kasi I see na may pagkainip po ang ilan na baka napanghihinaan ng kalooban, wag na lang. Parang ganun yung energy. Nasa proseso na kayo, yung waiting game, guys. Hindi nyo akalain or maaring masurpresa na lang kayo out of the blue. Nandyan na pala, sumuko ka na. Hindi mo nilaban, hindi mo binigyan ng protection. Of course, ito ay nasa inyo ha, judgment card. Sabi ko nga, yung clarity, lalo kung andito yung hangarin nyo, huwag nyo bitawan, hold your vision. Kung ano yung nakikita nyo kayo in the future, or 6 months, a year from now, laban sa pangarap. Okay, pero huwag kayong maiinip. Ito ay isang proseso po. Other messages, si 9th house connected to sa inyong mga education. If ever, mga estudyante na nagtapos, ang daming graduate nito, no? Kung magiging practical tayo, sabi ko nga may magtatapos eh. Ay, para saan? Sa mga bagong simula. Ayan. I feel for some ngayon palang nag-look forward na mag-aral ulit for a higher education or meron nilulook forward sa pag-aaral. Ano man ang edad nyo ngayon, for some, kahit sa simpleng trainings, alam ko, weekly lang tayo. Kahit sa simpleng emosyon, ideya, plano, maaaring kusa po itong umangat sa inyo eh. Na meron pa kayong gustong gawin. Meron pa kayong gustong madiskubre, matutunan, mapuntahan. At yan po ay hindi imposible. Huwag niyo nang sukuan ang inyong mga pangarap. Okay. I see growth, learnings, at meron pang purpose. Yes, merong matatapos. Ano yung matatapos? Again, itong mga hindi kadalian na pinagdadaanan nyo. Papunta na kayo dun sa mas merong liwanag, yung pinto ng opportunity para sa higit nyong ika-aangat, ika-success. Laban lang. Patuloy lang kayong magdilig ng inyong halamanan. Ito talaga yun. Bigyan nyo ng patuloy na proteksyon ang inyong posisyon or gusto nyo pang patunguhan sa relasyon. Basta klaro, andyan yung willingness sa puso nyo, walang imposible. Follow your heart, your passion, Leo. Ito yung umaangat na guidance. Alam ko may hugot pa para sa inyo this week, Leo. Hi Virgo, weekly gabay tarot scope po tayo from April 20 to 26, 2026. Kuha lang tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Ngayong linggo, kamusta kayo Virgo? Virgo energy, anong parating sa kanila? Mensaheng gabay po. Ngayong linggo, para sa mga Virgo na maaaring makapakinig nito, ano pong kanilang aasahan, anong ganap, guidance, advice, 9 of Cups. Any guidance. Okay, medyo marami to. Iangat na natin to guys. 9, 10 of Pentacles. 3 of Cups, 7 of Cups. Okay? So, ang dami kong nakikita. Ano nakikita mo sa yung bolang kristal mo, child? Ang dami. Hindi kayo mag-isa ngayong linggo. Or a reminder, especially po kung meron kayong pinagdadaanan. Yung, of course, lalo pa yung mga hindi kagaanan. The 5 of Cups, ito yung pagka-low-key, malungkot. May pagka-lonely, ayan, na very normal. Your feelings are valid, Virgo.
Maybe a message yun for some of you na kung kailangan mo munang mapagnilay, mapag-isa, gawin yun. Pero along sa ilang baraha mo, isang indikasyon to ha. Anong pinagdadaanan, physical, mental, emotional, financial, merong suporta. Sino yung mga suporta? Moonchild, partner, relationship, partner in life na matatawag, asawa, pamilya, ilang connections, your friends. Hindi kayo mag-isa. Kahit papakiramdam nyo, kayo ay maging mag-isa. Ayan. Na normal nga. Nakakaramdam tayo niyan kung minsan. Pero kung kakailanganin, maybe a reminder, no? Napakagandang pagkakataon po ito. Ngayong weekly lang naman tayo to connect, communicate, have a heart-to-heart conversation sa mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Lalo kung meron kang difficulty ngayon, use the power of your voice, Virgo. Meron ka yan. Natural na abilidad mo yan. Bilang ang inyong mga planet ruler is si Mercury. You're all about communication. Paangatin ang inyong mga boses. Malaking bagay eh. Kahit sa simpleng salita. Malaking bagay na i-release or nalilet go nyo sa inyong mga paraan, yung inyong mga nararamdaman. Maybe, ganon yung energy ha. Pero, I see abundance, guys. Happiness. This is about your goals, your dreams din. Why not? If ever, halimbawa, naghahanap kayo ng bagong trabaho or pwedeng pagkakitaan, career-wise, money. Ayan. 7 of Cups, guys. Ang dami. Merong choices, merong option. Sabi ko sa inyo, hindi kayo mawawalan. May paraan. May opportunity, pakita natin sa live. Pero yung oportunidad po na ito, hanggat andito ka, ayan, kita mo, ikaw ay nakayuko. Ayaw mong tumingala. Pero sabi ko nga, iba-iba tayo ng paraan dito. It's okay to pause, guys. Just because merong magagandang possibility ay magmamadali naman kayo. Iba-iba kayo ng pinagdadaanan, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Kung talagang low-bat, low-key, lonely, damahin ang dapat damahin, iiyak ang dapat iiyak. Ayan. Pero hindi nyo kailangan manatili dyan. Okay? Merong kaalwanan, guys. May solusyon, resolusyon. Meron kayong masisettle. Laban lang tayo, ha? Ikaw lang ang hinihintay. Kailangan mo lang tumingala. Hindi lang syempre sa mga koneksyon na ito na aking nakikita sa ilang tao sa iyong paligid, pero higit sa kanya. Okay? Pray lang tayo. Lalo kung meron kayong mga hugot lately, Virgo, yung mga nababasa ko sa inyo lately, hindi madadali, I know. Pero, again, sa puntong ito, ganun ang may iwan ko para sa inyo. Meron pa kayong pwedeng madiskubre, matutunan, makilala, merong solusyon, or even merong realization sa mga ganap na ito. Tulungan lang din ang sarili. Guys, walang higit na tutulong sa atin. Alam nyo, note to self to. Sa akin talaga nang galing. Ito na may iniwan ng baraha. Tao lang din si Moonshot. Alam ko hindi madali ang mga maaring pinagdadaanan ng ilan, pero laban lang tayo. Tingala rin. Okay, let's just look on the brighter side, positive side ng buhay. Hanggat kaya. Pero sa iyong paraan, okay, iba-iba ng proseso ng healing. Trust the process. Tiwala lang din sa sarili. At may solusyon, resolution, I see celebration, money, opportunity, hindi ka mawawalan. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig this week, Virgo. Hello Libra, weekly gabay, tarot po tayo from April 20 to 26, 2026. Ayan, napasilip ulit ako sa ating kalendaryo bilang makakalimutin ang Moonchild. Kamusta kayo Libra? Anong guidance ang kailangan yung marinig this week? Mensaheng gabay po. Para sa mga Libra, any guidance, advice, message po. Para sa mga Libra na maaaring makapakinig nito. Guidance, advice, Libra. Libra energy.
Libra. May gustong umangat dito. Okay. 10 of Swords, 2 of Swords, 5 of Pentacles, 7, 7. Patawarin po sa boses ni Moonchild. Medyo low-key, the Chariot. Add na lang ako. The Hierophants. Yes, medyo hindi tayo okay masyado today, pero ilalaban natin ang inyong reading. Kagaya ng pagka-low-key, tayo po ay general message ha. The 10 of Swords, kita nyo, merong 10 espada na nakadagan sa inyo. Hindi nyo kailangan laliman, katakutan, ano pa man, Libra. Okay. Tayo ay general message. Could be physical, mental, emotional, financial, ayan. Or minsan ito yung ilang mga personal yung pakiramdam. Mula sa ilang laban nyo sa buhay. Laban na tanging kayo lang ang nakakaalam. Yes. Kung saan, maaring I feel for some of you, hindi ito nakikita sa inyong mga ora ngayon kasi kayo ay palaban. I mean, lumalaban ng patas pa rin. As a Libra, you're all about balance. Para bang maaring hindi nyo to pinapaangat, pinapahalata, pero deep inside, weekly tayo. Maaring ngayon pa lang ay may mga hugot kayo. May mga ganap sa inyong mga puso, pakiramdam, na parang nasasaktan. Or may pagka-low-bat, low-key lang. Marahil kasi nagpo-push. So, pagod, di ba kapag pagod din tayo sa trabaho, ano mo pinagkakakitaan, minsan, nagiging ano tayo, emotional. Pwede, no? Parang pag uwi mo ng bahay mula sa trabaho, wala ka pang makausap. Or feeling mo mag-isa ka. Wala ka nasasabihan. The 2 of Swords ay narito. So, parang sinasarili mo ang lahat. For some of you, at dito nasasaktan, nahihirapan. Ito naman ay naipapahinga. Although may hugot at iba-iba po tayo sa proseso ng healing. Healing guys, physical, mental, emotional. Do some healing this week. Magpagaling, magpahinga. Baka ganito lang to, si 7 of Cups, 7 of Pentacles, lalo kung parang na-overwhelm na ba kayo? Overwhelming sa feeling, confused, or minsan feeling nyo nahuli kayo sa mga ganap. Kalma. Okay? Hinga. Oo. Kasi medyo may pagka-blurry, may ilang glitch ako nakikita or may ilang delays for some of you. Kahit sa simpleng pakiramdam, na feeling nyo nahuhuli kayo or wala kayo natatapos na gagawa, nagiging short term yung mga sitwasyon. Kung kayo po ay nasa isang relasyon, partnership, relationship, 7-7 is all about relationship. Right now, astrologically, nag-highlight ang inyong mga 7th house, relationship. Ayan, so, magandang pagkakataon dito actually. Kung medyo hindi nyo na kinikerry, ayan, hindi na kinakaya, maging bukas kayo guys. Doon sa sa simpleng ideya na merong nandyan para sa inyo. Mag-usap, communicate. Ito pwede kusang umangat naman magpo-focus kayo sa relasyon sa inyong mga kapareha. Dahil dito kayo hihilahin ng enerhiya o may mga ganap ba kayo ngayong week, hindi nyo naman kailangan liliman. Or kasi para sa ilan nakukuha natin enerhiya na gusto lang mong pag-isa or hindi nagiging bukas, na okay lang naman, lalo kung pagod. Ayan. Hindi nyo na-allow yung sarili na maging open pa. So, make some time off. Make time out of your busy schedule. Libra, yes, ganun yung energy. Prioritization is the key. Kasi maring hindi na kayo nakikita o nagkakausap. Okay. Ganun yung enerhiya. May pagka-low-key this week. Pero aangat yung connection na, uy, andito ako, hindi ka mag-isa. Lalo po for some na nasa isang relasyon. Or kung feeling nyo mag-isa ka lang kayo, single, eto po yun. Yung sino yung nasa puso nyo, pamilya, tahanan, or someone mature na matatawag. It could be a mentor, a guide, a boss. Maging bukas kayo doon. Connect, communicate. Okay?
may ginhawa. May ginhawa. Malaking bagay na nakakapag-share tayo kahit paano na ilalabas yung mga emosyon or kung talagang hindi ikaw to kasi iba-iba tayo. If you're into journaling, isulat mo kahit sa simpleng notes mo yung mga nararamdaman mo ngayong linggo. Weekly lang naman tayo. Okay. May travel ba kayo this week? I see direction, the chariot, connected sa relasyon, pamilya. Or maaring yun yung pinaka-guidance, advice, why not? It doesn't matter naman kung long trips or short trips lang yan. Have fun, enjoy din. Kasi may pagkaseryoso akong nakikita. Hinga-hinga rin, labas-labas rin, kasama ang pamilya, mahal mo sa buhay. Maaring makatulong yan. Okay. Para kahit paano ay maibsan yung ilang pag-aalala or I feel for some kasi nga parang naging futuristic kayo yung mga energy nyo na naging worrisome ito for some of you. Hindi siya nagiging madali. So, lagi yung alalahanin na hindi kayo nahuhuli, hindi rin kayo nauuna, dito kayo sa tamang posisyon, relasyon, kalma. Be present guys. As long as alam nyo sa inyong mga sarili, na patuloy lang kayo nagsho-show up, nagsho-showcase ng mga kakayanan nyo, wala kayong dapat ikabahala. Okay, ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig this week. Mensaheng gabay lamang po. Libra. Hi Scorpio, ito na po ang inyong reading. Weekly gabay, tarot scope po tayo from April 20 to 26, 2026. Kuha tayo lang ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo this week. Scorpio energy, kamusta kayo? Scorpio, ano nga asahan nyo ngayong linggo? Message, mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Any guidance, advice, messages po para sa mga Scorpio, napakasipag. Shuffle natin ito mabuti. 7 and 7. Before and after, marahil para sa inyo pa rin yan. Add tayo. Hindi natin pipigilan. The Moon. 8 of Cups. Okay? Queen and Knight of Swords. Both reversed. Yung enerhiya dito sa akin nakikita ay parang hindi kayo mapakali. May ganun ba? Ito pwedeng kusahan yung nararamdaman. Andito yung strength. Ayan, lakas. Meron kayo. Ayan. The strength card. Actually, sobrang magkoconnect to. Ipapasok natin si Mars, the planet of strength, energy, action. Pakita natin sa live. Currently, sa inyong mga Scorpio, ito po ay nagbibigay diin sa inyong mga 6th house. Ano yung 6th house? Connected po yan sa trabaho. Yung service nyo. Yung serbisyong totoo. Kung saan kayo nag-aalay ng enerhiya, magkakaroon kayo ng sapat na enerhiya para magampanan. Sabi ko nga, maring hindi pa kayo mapakali sa dami. Umangat na naman po si 7 of Cups. May ilang options, choices, offer, opportunities, blessings sa inyo guys. Narinig nyo ba yun? Pero, hindi kayo mawawalan. Okay, yes, nandito yung lakas, yung enerhiya na magampanan, ang pwedeng ihain sa inyo ng inyong mga boss or kung kayo mismo ito para matugunan yung ilang kliyente. The world, isang magandang barahayan na nag-i-indicate na merong success, may achievement, may completion. Okay? Pero ito yun, the strength card. Kasi may power kayo, may lakas kayo ha. At the same time, may purpose. Andito yung mga puso nyo, yung passion sa ginagawa nyo eh. Yung work. Okay, na natural sa inyo. Pero, si Mars kasi, ang tendency niyan, once na nagta-transit sa isang sector, especially sa work, ayan, si 6th house po connected din ito sa health. Hindi isang medical advisor si Moonshot, guys. The 4 of Swords, kita nyo. Medyo naninibang ako sa enerhiya between darkness and lights. The moon, the strength card. The sun ito, si the strength card. So, medyo 50-50 sa energy. Kasi nga si Mars, ano yan eh, palaban eh. Lalo kung parang meron kayong hinahabol na goal. Meron kayong gusto makompleto, ma-achieve, maharap.
or mahabol na quota. Yan po hindi posible. This week, weekly lang naman tayo. Pero again, si sixth house, minsan may nature-share lang ako astrologically, pero hindi na to kailangan laliman or pakaintindihin. Very important lang po. Napapakinggan din ang sinasabi ng inyong mga katawan. Yes, meron kayong strength, pero lagi yung tatandaan, tao lang din tayo. Okay? Napapagod din kayo. Very important po na mag-pause din sa isang punto ngayong linggo. Kamustahin ang inyong mga sarili, tapikin ang inyong mga balikat, kasi baka pagod ka na pala. Hindi mo lang nararamdaman kasi nga may goal kayo at may sapat na enerhiya na nararamdaman niyo naman sa inyong mga sarili, pero eto si Four of Swords, umangat din po. Pahinga lang din daw po pag may time, or kung kinakailangan yung mag-set ng schedule ngayong linggo, kung nanaisin nyo lang naman, gawin yun. Kasi ang dami ko pong nakikita may pagka-busy, productive. Sabi ko nga, hindi na kayo mapakali for some of you kung ano yung uunahin, kung ano yung ipapriority. At yan, merong tendency naman din for some na baka meron kayong makaligtaan or makalimutan. Okay, so ayaw natin yun. Lalo ay feel na kayo tong higit na inaasahan or nilulook up to ng ilang katrabaho or ilang tao sa inyong paligid. Magplano para sigurado, mag-set ka rin ng limita at ng oras sa pahinga. Grind kung grind, work kung work, pero wag din kalimutan ang sarili. Ito yung umangat na guidance advice, messages para sa inyo this week. Mensaheng gabay lamang po, Scorpio. Hi Sagittarius, weekly gabay, tarot po tayo para sa linggong ito. This is from April 20 to 26, 2026. Kamusta kayo Sagittarius? Sagittarius energy, kuha tayo ng ilang guidance advice para po sa mga taong ito. Mensaheng gabay lamang po. Message para sa iyo Sagittarius na maring makapakinig nito. Any guidance advice po para sa kanya. Guidance message, Sagittarius. The Lovers. I-upgrade na natin to. The Lovers. Nanapos na tayo. Tumalon. Wala na namang damit si The Lovers. Live na live po tayo sa ating TikTok. Ayaw ni TikTok ng walang damit. Bakit kasi hindi nagdamit? Si Eva at Adan yan. Pero the Sun, Page of Wands reverse, regardless, the Sun is still the Sun. Kahit pa naka-reverse, si Haring Araw pa rin yan. Okay, ito ipapasok ko agad dyan pa lang guys. The Sun right now is currently nasa mga Aries. Regardless sa narinig niyo pong zodiac sign mula sa akin. Aries is in the 5th house. Nagbibigay din po ngayon ng yung 5th house of romance, love life. Ayan, the Lovers umangat. Kung kayo mga single, ready to mingle, why not? Very positive po. Stay optimistic lang. Okay, sa inyong mga love life. Para sa ilan na handa naman na single, walang imposible. Ayan na naman. Basta Saji, of course, you have to do your part. Ito, madali lang to sa inyo. Caring nyo to. Connect, socialize, magaling kayong makisama. Marunong kayong makisama. Kung pahihintulutan nyo lang yan, wala pong imposible na meron kayong makilalang someone interesting, someone na OMG kayo. OMG. The Lovers, pag-ibig, relasyon, nagbo-bloom po ang inyong mga love life. Yes po, hindi nyo pa man ito ma-realize, pero kung wala dito ang inyong isipan, kahit nasa relasyon kayo or single, moonchild, wala dyan yung priority namin ngayon. Sa 5th house, ang lawak po yan, konektado po yan sa inyong mga passion na matatawag Sagittarius. Passion, yung love nyong gawin. Ano bang love gawin ng mga Sagittarius? You are a travel sign. Kita niyo, pakita natin sa ating video. Live na live po tayo. Mayroong eroplano. It doesn't matter kung long or short trips lang to. Kahit short trips lang, weekly lang naman tayo. Or kahit sa simpleng pagpaplano, parang ngayon pa lang, nag-iisip na ba kayo kung saan ka susunod na pupunta?
or anong lugar ang gusto mong puntahan next. Yung goal, okay? Walang imposible na meron kayong maisakatuparan siya na pangarap. Passion, ang lawak again, connected yan sa career as long as nandiyan yung love nyo. The lovers, sa inyong ginagawa, actually. I see abundance, guys. Walang imposible. The sun, this is a very positive sign po, optimistic. Pero syempre, minsan tayo po ay napapanghinaan ng kalooban, so huwag kayong magpapatalo dyan. Okay, napakagandang pagkakataon ito ngayong linggo to be more expressive, to show up. Ayan, i-showcase nyo lang. Patuloy nyo lang i-showcase yung inyong mga kakayanan sa showtime. Ayan. Yan yung magdadala sa inyo, yung mga passion nyo, yung love nyo gawin. Saan? Sa aking na-mention na success. Yes po, walang imposible. Sige, kukuha na lang ako. The Seven of Swords. The Empress card. That's what is in reverse. So maybe for some of you, hindi pa talaga totally ready. Kasi kahit pare-pareho kayo ng sign ha, magkakaiba po ang bawat isa. The Empress. Sa 5th house na na-mention ko, connected po yan sa children. The Sun is here, Page of Wands, the Lovers. Ito marahil nabanggit ko na sa mga past readings natin, itong mga nakalipas lang na linggo. Meron ba? Parang nababanggit ko na to, pero hindi po isang medical advisor si Moonchild. Maari ngayon pa lang, lalo kung nag-iinit po ang inyong mga buhay pag-ibig, couples, in a relationship. It could be unexpected for some of you. Meron pong baby blessing. Sobrang nagbibigay diin po sa inyong barahan ngayon. Maring merong mabuo. Connected po talaga yan sa 5th house, si children, pregnancy. Umangat pa si the Empress. This card is a sign of pregnancy. So, nagbigay diin. Ready ba kayo dun? Sagittarius. It could be unexpected po for some. So, be extra careful kung di pa kayo handa. Maging handa. Ayan. Siyempre naman, ang pagbe-baby ay isang responsibility. Okay? Kailangan handa kayo sa anumang pwede niyong decision, action na gagawin. Or kung ito nga po yung pangarap, yung goal nyo na aking na-mention, couples in a relationship. Baka ito na yung nilulook forward po ng ilan sa inyo. Walang imposible na yan po ay maisakatuparan nyo ngayong linggo. Why not? Weekly lang naman tayo. It's either, yun nga, ito yung guidance, guys. The lovers, more quality time. Bata-bata, paano ka ginawa? Summer na summer. Ay, yes. Of course, you have to do your part. Do your part. Alam nyo na yan. Ayan, connect, communicate. Or kung talagang medyo nagkakaroon kayo ng struggle, kasi po, the Empress naka-reverse, magplano kayo, guys. The Seven of Swords. Patuloy kayo maging bukas sa bawat isa. Magandang pagkakataon ng linggong ito to be more expressive, as I've mentioned. Connect, communicate. Okay, magplano kayo saan? Saan magpaplano? Sa goal nyo o sa ilang priorities. Kasi syempre, lalo kung busy po kayo pareho, so paano na? Paano na yung honeymoon? So, hindi siya mangyayari. Walang mangyayari. Alam niyo, umaga-umaga. Hindi pa okay yung pakiramdam ni Moonchild, pero stay optimistic lang po sa inyong mga buhay pag-ibig, relasyon, or pagdating sa inyong mga passion, yung mga gusto nyo, mahal nyong gawin. Stay positive, guys. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Hi Capricorn, weekly gabay, tarot scope po tayo. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Kamusta, Capricorn? Anong aasahan nyo this week? Anong ganap? Guidance, message. Ayan, the sun. Ang sipag ni the sun. May dumana ang eroplano. Meron ba kayong travel? Kahit simpleng ideya, plano, pakiramdam. Very positive si the sun. Nag-upright naman sa inyo. Umangat yung pagiging young, childlike yung energy, happy. Pakita natin sa live. Yes. Add tayo. Any guidance, advice para sa mga Capricorn po this week? Guidance message.
Alam niyo ang sipag ni The Lovers. Shuffle natin mabuti, umangat. Page of Swords sa Hierophant. Okay, siguro kailangan umangat talaga din ni The Lovers. Kasi si Planet Venus, meron tayong topic dyan guys eh. Yung summer love reading, napanood nyo na po ba? Maaring nabanggit ko na ito dun. Si Venus, the planet of love, beauty, attraction, money rin yan. Still currently po, nasa inyong mga 5th house of romance. Love life, ayan. Kasi before your sign, na-mention ko rin ito. Kung nakapakinig kayo sa mga Sagittarius, marahil kailangan nyo ring marinig. Love is in the air, Capricorn. Hindi nyo pa man yan ma-realize, umangat yung pagiging young, childlike, free-spirited, as I've mentioned, happy-go-lucky yung energy, or maybe ito yung pinaka-advice. Sa Capricorn kasi, ano yan, Munja? I-judge mo ba kami? Hindi. Very, kayo baka magkamali, hardworking, totoo yan. Goal-oriented, meron kayong mga gustong ma-reach, may pagkaseryoso at times. The Hierophant po, nag-reverse. Okay lang naman minsan mag-break free kayo. Hindi naman sa tatalikuran nyo kung ano yung mga tradisyon or kung ano ang mga spiritual na paniniwala nyo. Pero let go, okay? Let things flow naturally. Hinga, kasi may pagkahigpit siguro tayo for some of you na nakikita, which is, ang ganda naman. Saan mahigpit? Sa mga goal. Sa mga gusto nyong ma-reach, marating, makamit, trabaho, pera. Pero weekly lang naman tayo, Capricorn. This week, pahintulutan ng sarili na mag-pay ka rin ng attention sa ilang sektor sa iyong buhay. Gaya ng kapareha, if in a relationship. Okay, or kung kayo may mga anak na, sa 5th house po connected din sa mga bata. So, maaring dalawa lang yan. 5th house, guys, hindi isang medical advisor si Moonchild. Para sa ilan, meron na ba? Kasi baka nakaraan pa to eh. Baka may nabuo na dyan. Meron na ba? The Lovers, nag-iinit kasi, umiinit ang mga sitwasyon. Summer, panoorin nyo yan guys. Meron tayong summer love reading, naka-upload na po para sa inyong Capricorn. Merong mabubuo, hindi medical health advisor si Moonchild, pero I feel with your cards na meron kasing young. Page of Swords, the Sun, young. Bumabata ang mga sitwasyon. Ano man ang edad nyo ngayon ha? Have fun. Enjoy din. Deserve nyo yan. Mula sa ilang ganap nyo na may pagkaseryoso, lalo pa kung alam nyo sa inyong mga sarili na patuloy lang naman kayo ng laban. This time, make some time off your busy schedule. Baka ganito lang po ito. Reversal tayo. So, maaaring meron nakakamiss sa inyo. Someone young or someone, ito nga, mature, dalawa lang, older ones or young ones. Actually, ngayon, nagbibigay din po ang inyong mga 4th house of home, family. It could be your guardian, your parents, the Hierophant. Physical home, emotional, kung hindi ito patungkol sa isang miyembro ng pamilya. Ano yung ganap Moonchild? Sabi ko nga, baka na-miss lang kayo. Or meron kayong kailangan i-priority, bigyan ng focus, attention, na hindi masabi-sabi, especially older ones. The Page of Swords, naka-reverse, Capricorn. I feel na, halimbawa, di ba, yung mga parents natin, hindi sila madalas nag-share. Lalo pa yung mga ilang problema. Yung ilang nararamdaman nila, physical, mental, or ilang kailangan nila. Kasi, maaaring ayaw ka nilang maabala. Okay, so ikaw na itong kumonekta, kusain mo na to sa iyong sarili, lalo kung kayo po ay naiwanan ng limita nitong mga nakalipas na araw or linggo. Okay, or sabi ko nga, pagdating sa bata, have fun with your kids, guys. Namimiss na kayo ng mga bata. Kung walang option, nasa ibang bansa, meron namang paraan. Over the net, connect, reconnect, kahit sa simpleng hi and hello, magkamustahan. Malaking bagay. Ito yung umaangat na guidance advice, message na marahil kailangan yung marinig this week, Capricorn. Hello Aquarius, weekly gabay tarot po tayo from April 20 to 26, 2026. Nakakalimutan pa ni Moonchild.
Ang dami na nating binisahan, kailangan ko pa rin tumingin sa kalendaryo. Nakakalimutan na yung date. Kamusta kayo? Napakabilis kasi ng panahon. At na ilang pagkakataon, kamusta kayo, Aquarius? Kuha tayo ng ilang guidance para sa inyo this week. Anong kailangan yung marinig? Anong aasahan nyo? Mensaheng gabay po. Para sa mga Aquarius ngayong linggo, Aquarius energy, sa mga taong maaaring makapakinig nito. Any guidance, advice? Okay. Ace of Cups, Page of Pentacles, Aces, Pages, okay? King of Wands, add tayo guys. Page of Pages. Ay, nagugulat. Okay. Dalawang pages, dalawang aces, sign of new beginnings. May something new na parating. Or kahit sa simpleng pakiramdam po, isipan, plano, may mga bago. Parang higit kayong level up, nag-i-increase, or may mga gusto kayong baguhin. O ito pwede rin kusa nyo pong nararamdaman ngayon pa lang. Ano yan, Moonshot? Parang may mga pagbabago kayong approach or paraan po ba ito kung paano kayo bilang isang individual sa relasyon, sa koneksyon, or sa inyong mga posisyon. Tayo po ay general message. Since nakukuha natin, pages, aces po, sign of new beginnings. Meron tayong nagdaang new moon kahapon. Tama ba? By the time na napanood nyo ito, April 18 ngayon guys. At meron tayong nagdaang new moon in your third house. Nagbigay din ito sa inyong third house nitong April 17. New moon is all about new beginnings. Third house, guys. Ano yun? Maaaring kailangan ko i-share sa inyo about po ito sa inyong mga connection, communication, if ever. Ang lawak po ni third house, kung meron kayong siblings, your neighbors, your relatives, cousins, may mga bago dyan. Si Ace of Cups, Ace of Pentacles. Kahit sa simpleng plano po ha. Ito yung marahil goal ng ilan. Nine of Cups, this is about your dreams, yung goal nyo, yung wishes nyo. Kasi weekly lang naman tayo. Maaring ngayon pa lang kahit over the net, may connection, reconnection, reunion, magpaplano na kayo sa pamilya. Yung na-mention ko, ang lawak nun guys. Kung saan ba kayo? May pupuntahan ba kayo? Or meron bang mga umuwi, nag-travel, if ever may relatives kayo sa ibang bansa? Ganun po. Maring merong madiskubre, may madiscover pa kayo ng mga bago, pagbabago. Kung saan mas mapapangat niyo yung kasi Aquarius, may pagka-techie kayo eh. Ayan, the innovator. Share natin to. Maaring mas maging innovative kayo or may pagka-techie kayo. Parang you're out with the old na. Yung mga old patterns, old ways nyo. Mas magiging bukas kayo sa mga pagbabago, bago, para saan? Sa mas modern. Okay? Ganon yung energy. Ayaw nyo na ng luma. Ayaw na ng luma kasi po nagbibigay din dito. So, yung approach kung paano nyo maisasakaluparan yung mga pangarap nyo sa communication, connection, travel din po yan ha. Kaya ako na-mention yung travel. Si third house. Transportation. O connected po ba sa work? May mga modern bang ganap ngayon sa trabaho? May mga pagbabago? Kung saan walang asa Aquarius nga po, sabi ko nga, natural sa inyo to, matalino kayo. Nasasabayan nyo yung mga pagbabago sa trabaho. Halimbawa, may mga hindi kasi techie si Moonshot eh. Hindi ko mabitawan yung mga salita eh. Kumbaga, very futuristic yung energy. May mga changes at work, sa inyong mga workplace. May mga new beginnings. New offer, new opportunity para saan? Sa ikatatatag, ikalevel up ng inyong kumpanya. Baka ganun lang ha, kahit sa simpleng pakiramdam, meron kayong mapuna, madiskubre, balita, impormasyon sa aking ilang na may mention. Ganon yung energy. Sana nasasabayan nyo si Moonshot doon. Pero magandang pagkakataon po ang linggong ito to connect, communicate, socialize. Pero si King of Wands,
naka-reverse. Sabi ko nga ayaw nyo na ng mga luma. Ay, halimbawa, sino yung nakakausap nyo? Hindi mo papansinin itong mga tao sa inyong paligid. Pero, kasi matalino kayo eh. Why I feel na bumababa yung energy nyo? Dahil ramdam nyo kung sino yung mga totoo. Maaring maging picky kayo sa energy kung saan kayo maglalabas ng focus, ng attention, paano kayo kukonect this week. Magiging matalino kayo guys. Hindi na kayo magsisettle, baka yun. Magsisettle sa ilang connections na hindi nagsaserve ng something benefits or purpose sa inyong buhay. Kasi nga ayaw nyo na ng luma. Ayan. Pero malawak po ang inyong pag-unawa. Okay, nandito yung paglawak ng inyong pag-unawa. Okay, maging bukas rin kayo doon sa ideya if ever may mga tao sa paligid na gusto pa rin kayong kasi maaring higit kayong hanapin this week, pagtanungan kahit ganong energy, kasi alam nilang matalino kayo. Yes po. So, kayo syempre maging open kayo doon sa ideya na meron kayong ma-share. Malawak naman ang inyong pag-unawa, guys. Higit nyo pang lawakan ngayong linggo. Baka yun yung pinaka-advice. Ito yung umaangat. Maaaring meron kayong maisakatuparan or mga bagong simula para maisakatuparan ang inyong mga pangarap unti-unti. Kasi I see opportunity, offer, pag-increase, pag-level up, pero ito po ay isang proseso. New beginnings, guys. Especially kung kayo po ay nagsisimula sa una. Aces, pages, bagong page, bagong connection, relationship. Huwag kayong magmamadali. Take it easy. As I've mentioned, very futuristic kayo. Aquarius, kalma. Hinga, be present kung nasan kayo ngayon, yun naman ang mahalaga. Yakapin nyo kung nasan kayo ngayon. At pagtitiwala po sa sarili, sa proseso at higit sa kanya. Patuloy kayong magdasal. Pray lang natin yan. Iangat natin lahat yung worry natin sa hinaharap. Be present, guys. Ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig this week. Mensaheng gabay lamang po, Aquarius. Hi Pisces, weekly gabay tarot po tayo from April 20 to 26, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages po para sa inyo ngayong linggo. Mensaheng gabay lamang po. Pisces energy. Pisces, kamusta kayo? Kuha tayo ng guidance, advice para sa mga Pisces this week. Ano nga asahan nila? Anong parating sa kanila? Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Any guidance, advice po. Message. Okay. Pisces. May gustong umangat. Yan yung pipigilan. Okay. Hindi kailangan katakutan, laliman, ano paman. Although may hugot si Ten of Swords. Kita niyo naman. Para may 10 espada na nakadagan sa kanya. Okay. Kahit pare-pareho kayo ng zodiac sign, magkakaiba po ang bawat isa. Okay. Okay. Gusto ko pang mag-add, guys. Page of Pentacles, Two of Pentacles. Buti nag-add pa tayo. Kasi I see money-making opportunities po. May pag-success, alam ko matamis agad, pero sa una kong bagsak, ito yung mga emosyon. Or physical, mental, emotional, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Walang overnight success, guys. Pero narito na sa inyong baraha si Six of Wands. Nagle-level up, nag-i-increase, umaangat ang inyong mga public image. Ano man ang pinagkakakitaan nyo, negosyo, trabaho, tayo po ay general reading, hindi po yan nababalewala. Your hard work will be paying off. I-claim natin weekly tayo. Nag-juggling kayo, Two of Pentacles, di nyo alam kung ano nang uunahin sa ilang bayarin. Sobrang nagbibigay diin pa rin po ang inyong mga second house of money right now. Kung saan kayo kumikita, hindi nagiging madali. I will be honest. Siguro ito yon yung ilang worry ng ilan sa inyo, money, physical, mental, kasi si second house po astrologically,
Yan yung matatawag na second house of hard-earned income. Money po yan kung saan ito po yung something na nagmumula sa inyong patuloy na pinagsisikapan, pinaghihirapan guys. So definitely kayo mga siguro si Ten of Swords, si Five of Swords, ayan o. Yan yung mga laban nyo. This is something na hindi siya nagiging madali. Patuloy kayo ng lalaban sa inyong mga buhay, karera, trabaho, kung saan nakakapagod. Tama. Parang hirap lumaban ng patas ngayon. Tayo po ay general message. I know for some may pinagdadaanan. If ever, patuloy lang kayong lumaban. The Eight of Cups naka-reverse guys. Muli kayong sumubok. Subok. Wala sa ilang pagsubok ng buhay. Kasi ayan. Sabi ko nga, card of success, nag-i-increase, or weekly tayo, maring ito kusang umangat sa inyo, Page of Pentacles, money-making opportunity, kahit sa simpleng pakiramdam, parang meron kayong gustong galaw na gawin, kasi yung opportunity guys, hindi yan kusang dumarating para sa lahat. Minsan, madalas, kailangan hanapin nyo yan. Samahan mo ng paggawa. Of course, you have to do your part. Walang overnight success, guys. Nasa inyo pa rin po ang inyong mga kapalaran sa totoo. Diba? Ang tanging maiwan lamang po ng baraha every time, ito lang po yung kondisyon sa sitwasyon. Pero yung resulta, yung outcome na nakikita natin sa inyong baraha, of course, at the end of the day, wala po dito everything's still up to you. Pisces, na nakikita ko naman, bakit ba tayo nasasaktan? Ayan pagod yung nakikita kong energy. Hindi okay. So, very important pakiramdaman nyo din ang inyong mga sarili. Kasi, ang daming tumatakbo, ang daming nakahain sa inyo, trabaho, pera, pamilya. So, nasan kayo dun? Kasi nga, nalalaban kayo, may goal kayo para sa mga mahal nyo, mahalaga sa inyo. Paano natin magagampanan to kung kayo mismo ay pagod na? Okay, take it easy. Take some time off. Makahinga, makapagpahinga, kahit sa simpleng pagtutulog ito. Kasi this week, I see dito, for some, higit pa rin magiging productive, busy. Or meron nga po, sabi ko nga, meron namang maraming chances na kusa itong ihahain ng universe. Alin yun? Page of Pentacles. Manifestation card po ito. Panghawakan mo na, tanggapin mo na, ipahayag mo na yung mga nilulook forward mo, Pisces. Pakita natin sa live kung paano kayo mag-grow or paano magkakaroon ng income. Maaaring ang ilan ngayon palang dama na yan, gusto ng sideline or extra work for an extra money. Hindi po yan imposible. Yes po. Kasi syempre sa hirap ng buhay, sabi ko nga, patuloy kayong lumalaban. Patuloy lang nag-show up. Showcase ang kakayanan. Gaano man kabagal guys sa inyong pakiramdam, pero may progreso. Maangat po kayo. Card of Success, Abundance, claim na natin ito. Patawarin po sa boses ni Moonchild, paubos na. Medyo masama ang ating pakiramdam. Actually, I have my moon sign in Pisces. Anong message din sa akin to? Ang moon sign ko is in Pisces. So, pahinga rin tayo pag may time. Listen to your body, guys. Sa part na yan, of course, kayong higit na makapagsasabi. Nakikita ko dito ang inyong mga creative side, yung mga pagiging malikhain at madiskarte. Patuloy nyo paangatin, pero bigyan nyo rin ng limita ang sarili, pahinga rin sa inyong paraan. Okay, why not? Na-mention ko yung creative side nyo, or it could be a creative project for some of you kung saan kayo pwede kumita ng extra. Maaaring merong balita, impormasyon. So, reversal tayo yung energy. Maaaring someone nakatataas ito. Baka ganito to. Someone na pwedeng makatulong sa inyo para kahit paano ay makatulong kung paano nyo i-handle ang ilang gastusin sa pang-araw-araw. Ito yung guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig ngayong linggo para sa inyo, Pisces.